Let's all read the word of God. Come on, Zechariah chapter 4, verse 6. Ano sabi? Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Kung na-memorize po natin John 3:16, sana po isama po natin to. Kasi dito po talaga lahat, kung titignan natin, ang dami po nating napag-usapan patungkol dito. Pero alam niyo po, prayer po natin na kasi all throughout tong ating message ngayon, meron pong something I believe na talagang magiging alive sa atin. Magiging rema sa atin. So yung prayer po natin na kung saan the Holy Spirit is going to speak to us para once and for all, even after the service, all throughout the week, all throughout your life, maging buhay po natin ito. Na dito po, pinakita sa atin, hindi daw sa ating sarili. Ha? Kung Tagalog natin yan. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating experience, hindi rin sa ating intellect, hindi rin po sa ating talent, hindi rin po sa ating pinag-aralan, kundi sa pamamagitan daw ng banal na Espiritu. Ito, klaro, right? Okay, so ngayon, ang pag-uusapan po natin, titled po natin ay By the Spirit. Okay? By the Spirit. So all of us, come on, let's say it together, by the Spirit. Okay, so unahin na po natin, sabi po dito sa passage na to, that the Holy Spirit must be our, ayan po yung keyword, partner. Okay, sabihin po natin partner. Right? In all things. And then, for without Him, all our efforts will be in vain. Kasi klaro po di ba? Not by might, nor by power. Klaro, di ba? So dito po, ang prayer talaga natin dito mapag-aralan natin to at maintindihan. Kasi kung hindi mo napag-aralan at hindi mo iniintindi, hindi mo siya gagawin. Tama po ba yun? Kung hindi mo siya naintindihan, hindi mo siya gagawin. Right? So kailangan po natin intindihin. Ito yung sinasabi po ng Biblia sa atin, the Word of God, the Bible. Na sinasabi to, all holistic to holistic. Kumbaga sinasabi po niya dito, wala kang magagawa kundi ang banal na Espiritong nasa sayo. Kaya sabi niya, by the Spirit, by my Spirit. Kaya yung word po dito ay dapat partner. Partner. Meaning, hindi mo kakayanin na mag-isa. Yan po ang sinasabi po dyan, sa word na yan. Hindi mo kakayanin na mag-isa, kailangan mo ng partner. Okay? Para makagawa ka ng karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Hindi ka pwedeng gagawa ng isang bagay na hindi ka tanggap-tanggap kung wala ang banal na Espiritu. Hindi rin lahat sa banal na Espiritu. Kailangan din tayo. Alright? Kaya kung finances yung pinag-uusapan, meron po tayong trabaho, may business po tayo, para yung source so that you can be of help to the ministry of God. Di ba? Ikaw, yung magtuturo. So, it's not all Him It's you and Him together. Nagigets ba natin yun? It's you and the Holy Spirit together. So meaning, hindi ka pwedeng, gumagalaw-galaw lang, nagpipray lang, nagwo-worship lang, nagigib ng tithes mo lang, nagpe-fellowship lang, nagme-ministry lang, alright? Without the Holy Spirit's help. So ikaw, dapat nagpapatulong sa Kanya. So bago ka gagawa ng isang bagay, kailangan mo ang banal na Espiritu. Yan po yung word ni Lord sa atin. Hindi po ako nagsasalita nito. It's Him Himself. Kaya po, ang word talaga dito is partner talaga Para lalo po natin mapababa yung word na yan para maintindihan mo. Kasi kung hindi mo siya naintindihan, hindi mo talaga gagawin. So ang tanong sa atin, ngayon pa lamang, let's make it a point na intindihin natin to mga kapatid. At dito, sinasabi natin that we live in a world, that celebrates strength, strategy, and self-reliance. But, when it comes to the work of God, di ba? Ito yung ginagawa natin bilang Kristiyano. Whether in personal transformation, ministry, sino sa inyo may ministry? Or spiritual victory. It is not, right?
by human might or power that we succeed. There's no way. Possible naman na pwede kang magtagumpay. Possible naman na sa mata ng tao, tagumpay ka. Possible yon sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi ka karapat-dapat. Parang naging filthy rags lang yung ginawa mo. Are you getting this? Kung wala ang banal na espiritu sa ginawa mo, nagiging walang saysay yung ginawa mo. So para maging may saysay ang gagawin mo, kailangan mo ang banal na espiritu from day one until you are going to go to heaven. Are you getting this? Kaya ang sinasabi ng Biblia sa atin, He is forever. Ginawa niya yung ating katawan bilang kanyang templo. So ibig sabihin nito, it's forever. So ngayon, kung sakali man, hindi nangyayari yung gusto mo, meron ba tayong mga gusto na mangyari? Wala yata. Marami tayong gustong mangyari. Kaya tayo nagpe-pray. Kaya tayo pumupunta sa church. Kaya tayo nagbibigay. Meron tayong mga minimithi sa buhay natin. It could be prosperity. It could be health. It could be your spiritual life. Your spiritual maturity. So yun mga mga gusto talaga natin eh. Pero hindi dahil hindi pa nangyayari, ay hindi po ibig sabihin wala ka kay Lord. Are you getting this? As long as you talk to the Holy Spirit before you do a thing in your life. Whether that may be a secular or spiritual. It doesn't matter. Sakop ng banal na espiritu ang lahat ng bagay dito sa mundo natin, mga kapatid. Sakop niya lahat. Kaya nga, nandito siya sa mundo. Siya yung God na nandito sa mundo. Siya yung God na nandito para tayo ay tulungan. Para tayo ay maging partner niya. Para tayo ay maging kaibigan niya. Kaya pala may ganon, mga kapatid. Isn't this powerful? Ang sabi doon, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ. Then sabi, the intimate friendship. Bakit may ganon? Di ba? Kung hindi rin pala natin ginagawa bilang Kristiyano. Yung fellowship, yung communion, yung intimate friendship with Him. Baka pwede naman, umpisahan mo na, kaibigan. Ito pong personal na relationship natin with the Holy Spirit. Bakit ko sinasabi? Kasi, kung dumediretso ka kay Jesus, hindi ka talaga niya kakilala. By your own might, there's no way that you will be known by the Lord Jesus. You will go to the Father, there's no way that you will be known by God the Father. The only way para makilala mo ang Panginoong Jesucristo is by the Holy Spirit. Kaya pala, may Matthew 7. Ang sabi po doon, not all who call to me, Lord, Lord. Amen po ba yun? Napasa niyo ba yun? Not all who call to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Ang ibig sabihin, si Jesus lang ang mahal ko. Hindi ka nagiging acceptable kasi ikaw lang. Kailangan mo partner ang banal na espiritu para acceptable ka sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung ikaw lang ang pumupunta sa Kanya, without the Holy Spirit, there is no way na pwede kang maging karapat-dapat at kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoong Jesucristo. And many of us, na-miss natin yun. Amen po ba yun? Na-miss natin. Marami po. In the body of Christ. Sadly to say. Marami po sa atin. Hindi pa natin masyado pag nakita to. Pero sana ngayon, mabuksan ang ating mga mata in Jesus' name. Mabuksan ang ating mga spiritual life. Para hindi lang ikaw ang dumidiretso. The only way makadiretso ka to Jesus and to God the Father is by the Holy Spirit. Kaya holistic itong pinag-uusapan natin sa Zechariah, not by might,
nor by power, but by the Spirit. God's Word reminds us that divine success is by the Spirit. Let us explore at this time what this truth looks like practically in our lives. Amen po ba yun? Yung at least man lang alam na alam mo na. Okay? By this time, napakaganda na maging conscious tayo kasi hindi po siya automatic na conscious ka to the Spirit without knowing what the Word of God is telling us. Hindi ba kayo natutuwa ng may Bible? Amen po ba? Praise God po ba? Na may Bible kasi pinapakita sa atin kung saan ang direksyon mo. Hindi na nakabase sa feelings mo, hindi na nakabase doon sa sinabi ng tatay mo, hindi na nakabase sa sinabi ng pastor, hindi na nakabase doon sa sinabi ng mga mahal mo sa buhay, kundi nakabase sa salita ni Lord. Parang ating paniniwala ay angkop kung anong sinasabi ng Biblia sa atin. Amen po ba yun? Kaya sinasabi ko sa inyo, alam mo, ito, grabe no, yung ating gagawin ngayon. Kasi there are things na kailangan po natin talagang, it will sink deep talaga sana sa ating puso. Okay? Kaya dito, okay, remember yung ating verse po natin, Zechariah 4:6. At ngayon, titignan po natin to, explore po natin practically. Okay, number 1, acknowledge the limits of human strength. Okay? Na-acknowledge nyo ba na ikaw talaga ay finite? Na-acknowledge mo ba na ikaw talaga ay hindi mo magagawa lahat? Ewan mo yun. Ang tao, limited. Ang tao ay finite. Hindi ka infinite. Alright? Okay, ang tao ay limited. Okay? At ginawa ng Diyos yan. Alam mo kung bakit? Para kakailanganin mo siya. Ganun lang simple yun. At para malaman mo kung sino talaga yung dapat mong didikitan pagka nangangailangan ka ng tulong. So you need to acknowledge that. Alright? Or feeling mo all-knowing ka. Or feeling mo all-powerful ka. At syempre ka, hindi nga all-present eh. So ibig sabihin ito, may limit ka mga kapatid. Amen po ba yun? So, Scripture support, dito po sa Scripture, sa Bible, sa Psalm 127 verse 1, Isaiah 31 verse 1, na lahat po tayo talaga, lahat ng ating ginagawa will truly be in vain. Kasi limited po ang ating capacity to do things for the Lord. Human effort alone cannot accomplish God's purposes. Oh, ito na yun. Ito na yun. Sinasabi natin dito mga kapatid. You cannot accomplish God's purposes acceptably to God. Pwedeng sa human perspective, pwede sa iniisip mo o iniisip ng iba, uy, ang galing yan, revival sa church na yan. Napakaganda yung church nila. Ang laki-laki. Ayun ang basihan sa nakikita mo. Pero sa basihan ng Diyos, ginawa mo ba yan by the Holy Spirit? Yun ang tanong. Yun ang tanungin mo sa sarili mo. Ginawa ba natin siya? Yung bagay na yon sa ministry mo, sa trabaho mo, at sa lahat ng aspeto ng buhay mo, nakasama mo ba ang banal na Espiritu? Yun ang tanong. Kasi po lahat dapat ng credit, lahat dapat ng mga accomplishments, it should always be by the Holy Spirit. Kaya siya yung partner natin. So pride in our own power must give way to dependence on the Holy Spirit. Kaya napansin niyo po, yung kasalanan ng tao, familiar ba kayo sa kasalanan ng tao na palagi nagfo-fall doon? Alam mo yung tatlong yun, di ba? The lust of the flesh. Nagfo-fall palagi. The lust of the eyes. Nagfo-fall palagi. The pride of life. Masyado tayo mayayabang. Diba? Uy, tinanggap ko naman si Lord. Pwede na ako magyabang. Oh, diba?
Magyabang ka kay Lord. Huwag mong pagyabangan ang sarili mo at sa lahat ng ginawa mo. Humility, right, is the key to greatness. Di ba? Kasi God opposes the proud but gives grace to the humble. Sa totoo lang, lahat tayo, hindi natin kakayanin maging humble. Kung tingnan mo yung katabi mo, hindi talaga. Hindi talaga tayo pwedeng maging mapagpakumbaba. Pinakamatindi talaga yan. Alam mo kung bakit? Kasi may ego tayo. Pero may good news ako sa inyo. Anong gusto nyo? Good news o mabuting balita? Alam, may good news ako sa inyo. May solusyon of not becoming proud. May solusyon. At ano mo ang solusyon? Sinabi na ng Biblia sa atin. Binasa na natin. Not by might. Not by your willpower. Not by your discipline. Not even your thinking to be humble. Not even your desire to be humble. Hindi yun ang susi para maging humble ka. Ito humble acceptably to God. Pwede kang humble na nakikita kasi hindi ka umiimik, kaya meek ka. Pero most likely, baka proud yan. Diba? Hindi lang siya umimik, pero nasa kulo. Nasa loob ang kulo. Okay? So the only way para totoo ang humility mo, it's by kailangan mong partner ang banal na espiritu, kapatid. Hinulistic na to. Not by might, not by power, but by my. Sa Tagalog, hindi daw sa kagalingan mo, hindi daw sa kakayanan mo, hindi daw sa intellect natin, bagkus sa pamamagitan ng banal na espiritu. Oh, in Jesus' name. Hallelujah. Let it sink deep in our hearts, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Yung mga hindi pa nakakilala kay Lord, kailangan natin i-embrace to sa buhay natin. Or else, baka hindi ka kasama sa rapture. Baka. Kaya ngayon pa lamang, unti-untiin mo nang magkaroon ng relationship with the Holy Spirit. Kausapin mo na siya ng kausapin. Sinabi na ng Word of God dyan, communion of the Holy Spirit. Sinabi na ng Biblia yan, fellowship of the Holy Spirit. Sinabi na yan, intimate friendship of the Holy Spirit. Yun lang. The only way na mag-commune ka to God is by the Holy Spirit. Wala nang iba. Wala nang ibang medium. Para pwede kang makatungtong doon sa gusto ng Diyos. Kasi lahat tayo gusto natin yung gusto lang natin eh. Baka pwede naman, yung gusto ng Diyos naman. Ang gugustuhin natin. Dito ba kayo? Yung gusto ng Diyos, ang gustuhin natin. Nandito ba kayo? Paano mo nalalaman na gusto ng Diyos yung gugustuhin mo? The only way, malaman mo yan, sinabi ng Biblia yan. Kaya nandito yung Bible natin. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Not because I said, not because people said, not because people power said, but because the Bible said. That really makes a difference in our lives, mga kapatid. Oh, Lord, let it be done to us, Lord. In Jesus' name. Oh, God, Lord, let it be done to us, Spirit of God. Lord, help us. Lord, touch us today. Help us to understand this in Jesus' name. Hindi lang po sana ako yung mag-pass through ng ating service. Na pagkatapos ng service, hallelujah na kayo, praise the Lord, you go your own way. Sana hindi ganun. Kundi meron kang consciousness. Oo nga, no, ganda yung nabanggit kanina. Lord, let it be. Help me, Lord, na magkaroon ako ng fellowship with you, Spirit of God. Lord, help me na magkaroon ako communion with you.
Holy Spirit. Lord, help me para magkaroon ako ng friendship with you. Says, Lord, kung wala man ako mga friends, Lord, ikaw na sana. Spirit of God, Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, I embrace you. Lord, touch me today. Help me to understand your word. Hindi lang po ito, Lord, na matapos lang yung service at nasabi lang ng Biblia sa atin na wala na lang. Pagkatapos nito, hinihintay mo na lang kung kailan dumating ang rapture. You just go your own way. Lord, let it be done na mabago ang buhay natin, ang pananaw natin sa buhay natin. Sa totoo lang, sobrang dami nang nawala sa buhay ko, actually. Na mga tatlong bagay, yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Sobra. Antindi. Habang tuloy-tuloy kong ginagawa to, habang pinapakita sa akin ng ating Panginoon ito, sobrang nawawala lahat yun. Grabe pala to, no? Grabe pala yung ating ministry. Whenever you talk about the Holy Spirit, kaya pala hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali para sa ating lahat. Ipapadaan ka talaga sa sobra-sobrang humility. Sobra-sobrang dying to yourself. Tindi. Matindi. Di nyo lang alam. Pero sobrang tindi yung mga pinagdadaanan. Ang tanong, pwede nyo ba akong samahan? Samahan nyo ako sa journey na to. Mahalin mo ang banal na Espiritu all throughout your life. Kahit ano pa yung ginagawa mo. Kahit ano pa yung daily routine mo. Okay? Of your work, of your life, of everything that you do. Pwede ba? Kahit na mahirap, wala namang madali. Amen. Meron bang madali? Walang madali sa mundong to. You are going to face trials. Kung hindi ka nga Kristiyano, hindi rin madali. O di, mag-Kristiyano ka na lang. Nandito ba kayo? Nag-gets nyo ba yun? Nag-gets nyo ba yun? Okay, hindi ka mag-pray, hindi ka mag-word of God, hindi ka magbigay, okay, hindi ka atin ng church. Hindi rin madali yun. Kasi pagsasampalin ka ng demonyo, until you will be depressed, gusto mo nang paiksian ng buhay mo. Pero dito, pumunta sa church, may problema din. O, di ba? Ay, nako, grabe. Oy, bakit ganito? Nagtatanong ka sa buhay mo. Di ba? Lord, akala ko ba bed of roses? Hindi, sa heaven yun. Dito sa mundo, you will face trials. Kaya kung may hinaharap ka na pagsubok sa buhay mo, may pinagdadaanan ka, kaibigan, kapatid, normal yun. Bakit? Kasi nga, gusto ng Diyos na matutunan mo yung tatlong bagay. Lust of the flesh to be overcome, lust of the eyes to be overcome, and pride of life to be overcome. Whether you're a Christian or not, may problema ka. Kaya, choose ka na lang, kaibigan. Choose ka na lang, Kristiyano na lang ako kahit may problema. Kasi dito may problema din eh. O dito ka na lang. Dito ba kayo? Hallelujah! Praise God! So maging faithful ka na lang kahit maraming problema. Kasi kahit hindi ka faithful, marami din problema. Ano ba? Ang pipiliin mo? Kasi kung minsan tayo, ang hirap pala maging Kristiyano. Bakit dumami ang problema ko? Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganyan? Hindi ka kaya Kristiyano, try mo lang. Hindi ka Kristiyano, sige. Hindi ka faithful sa church. Hindi ka a-attend. Sige, tignan mo. Hindi kayo mas worst. At least dito, meron kang future. Meron kang future na kung saan pagdating ng panahon, darating ng Panginoon. And no more tears, no more pain, no more suffering. Yun. Pagpunta natin sa heaven, eternal life. Hallelujah. Nauna na yung ating national overseer. Di ba? I mean, no more pain, no more tears.
Di ba ito, ang dami nating tears, ang dami nating pain, ang dami nating struggles. Sobra. Kaya, kapatid, are you getting my point? The second is understand. This is very important. Okay? Meron pong yung limited ng strength ng tao. Pangalawa, understand the role. Ano ba ang role ng Holy Spirit? Ayan po yun, oh. John 14:16. Silipin lang po natin ng mabilisan. Okay? John 14 verse 16. Okay, ano po sabi? Sabi niya po dito, sa word ni Lord, and I will ask the Father, and He will give you another helper who will never leave you. Okay? Who will never leave you. Oh, di ba? Who will be with you forever. Ang problema, hindi natin alam na nandiyan pala siya. Hindi natin alam na partner po dapat pala siya. Hindi natin alam, hindi tayo conscious na nandiyan siya palagi to help you. Hindi natin conscious, hindi natin alam. Diba? Pero dito, reinforce sa atin ng ating Panginoong Jesucristo by the Word of God that the Holy Spirit will be with you forever. Forever. So that means, from this day forward, na narinig mo about the Holy Spirit as your partner, as your helper, that means He will be with you forever whether you acknowledge Him or not. Ang bigat dito, walang tumutulong sa iyo kasi hindi mo siya kilala. So ngayon, dahil kilala mo, kahit paano may tutulong sa iyo. All throughout your journey, kasi hindi kanya bibitawan. The moment you receive Jesus in your life, hindi ka na niya bibitawan. Referring to the Holy Spirit. Siya na yung gusto niya maging partner mo. Siya ang gusto niyang magkausapin mo. Siya ang gusto niyang ma-embrace mo sa buhay mo. The Spirit is our helper, comforter, and empowerer. He brings supernatural ability and divine guidance, kaibigan. He is going to guide you all the way. Ito na, ang nagiging sitwasyon sa atin, hindi natin siya in-acknowledge, hindi natin siya kilala, kaya tuloy, parang wala kang saysay. Everything that you do will always be in vain. Kaya dito, mga kapatid, let's make it a point, let's be conscious of Him. Let's be conscious that the Holy Spirit will always be there. You talk to Him, Holy Spirit, help me today in my journey. Help me today when I take this exam. Holy Spirit, give me the wisdom, the spirit of understanding and knowledge and might. Holy Spirit, come, give me the fear of the Lord. When I'm tempted, Holy Spirit, give me that wisdom today. Holy Spirit. As you do that, ito na, nare-reveal na niya ang sarili niya sa inyo. Pero nandyan pa rin yung problema mo. Okay? Nandyan pa rin. Ang maganda niyan, nagkakaroon ka lang ng joy. Nagkakaroon ka lang ng hope. Nagkakaroon ka lang ng presence of God in you sa journey mo as a Christian. And number 3, yield daily to the Spirit's leading. Yan po yun, ha? Yield. Alam niyo po ba itong ating journey with the Holy Spirit? It's a daily thing. Okay? Hindi po every Sunday lang. Diba? Holy Spirit, nandito na naman ako eh. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi mo siya kinausap. Hindi po ganun. Okay? Lahat ng sitwasyon mo, lahat ng problema mo, Holy Spirit. Okay? Partner nga eh. Diba? And He is going to be your partner for life. Hallelujah. Partner for life. Hindi lang sa pag-asawa. Alam natin yun, yung context na yun. Di ba? Ang context ng mag-asawa, partner for life. Di ba? Amen. Parang ayaw ng iba. Ayaw ko yung partner na yan. Ang dami niyang problema. Ayaw ko siya. Nakita ko ba lang siya, nagsawa na ako. Kaya gusto ko mag-isa na lang. Hindi ko siya gusto. Nagsawa na ako. Kung sa tao, baka pwede naman. Pero,
itong pinag-uusapan natin is perfect. Itong pinag-uusapan natin is holy. Ang pinag-uusapan natin is nothing is impossible. Ang pinag-uusapan natin is all-powerful. Ang pinag-uusapan natin is all-knowing. Ang pinag-uusapan natin is all-present. Ang pinag-uusapan natin, He loves you all the way. And His name is the Holy Spirit. Are you getting this? Tandaan nyo ang Holy Spirit is a person. Alright? Baka ang alam natin, weird na weird din ang patitinking natin. Kasi spirit No, He is a person. Just like the person next to you. He is a person. Partner nga helper nga Diba? Hindi mo siya nakikita, pero mararamdaman mo siya. Hindi mo siya nakikita, pero naririnig mo siya. Hindi mo siya nakikita, pero na-experience mo siya. Alam mo, nandyan siya palagi. Yun po yung dapat na role. Yun po dapat yung scenario, yung environment na makreate ng isip mo. Kasi pag na-create ng isip mo yon, ito na, yung isip mo na nasa Word of God na. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind by the Word of God. And the only way to renew your mind by the Word of God is by the Holy Spirit. Why? Because He is the author. One more time, let me just say that. He is the author of the Bible. Hallelujah! Are you here? Are you hearing the Word of God today? Do you love for you to make Him your partner? Pwede naman. Unti-unti natin magkaroon ng relationship sa Kanya. Kung ikaw, yung nakikita mo, nagkaroon ka ng relationship, alam ba, sa anak mo, di ba? Sa anak mo, nagkaroon ka ng relationship, ganun na ganun. Para bang ihambing mo na lang ng ganun. Muna, para hindi ka masyadong weird sa isip mo. Kasi hindi mo siya nakikita Okay? Alam mo, are you getting this? Para bang sa mindset mo, parang yung mahal na mahal mo sa buhay. Meron ba kayong mahal sa buhay? Okay. Yung anak mo siguro, di ba? Tama. Tama, di ba? Kahit hindi ka mahal ng anak mo kung minsan, mahal mo yung anak mo. Kahit kung minsan, sinusupladahan ka, di ba? Pero sobrang mahal mo yan. Igagapang mo yan para lahat ng pangangailangan niya ma-provide. Sa totoo lang, ganun katindi ang pagmamahal mo sa anak mo. Tama? At from time to time, kinakausap mo siya. Tama? Kasi mahal mo nga siya. Di ba? Pinuprovide mo lahat ng pangangailangan niya. Tama? Okay. Pwede bang ganun ang mindset mo? Ganun din ang banal na espiritu. Kung hindi mo man siya nakikita, you just talk to Him. He is there. Nandiyan siya. Nakikinig siya sa'yo. Okay? Bago ka gumawa ng bagay para maging habit mo, everyday, kinakausap mo siya sa lahat ng sitwasyon. Lord, Holy Spirit, give me the favor today. Holy Spirit, may problema ako ngayon. Just talk to Him. Alright? Just talk to Him, just like that. Okay? And He understands you. Ang sitwasyon, kailangan i-acknowledge mo siya. Living by the Spirit is a daily choice of surrender. Practical steps. Siyempre, prayer, silence, scripture, meditation. Trust, number 4. Trust the Spirit for, ito, I like this one, di ba? Trust the Spirit for all the impossible situations in your life. Meron bang kayong mga imposible sa buhay nyo? Halimbawa, may sakit kayo, incurable, halimbawa. Meron kayong financial situation na kung saan parang insurmountable. Di ba, may mga ganun tayo, tama? O yung spiritual life mo parang dead na, nalulobat na. Well, may solution. Hallelujah. Praise God ba yun? May solution. Ito Luke 1:37. Zerubbabel sa Zechariah chapter 4 verse 7, okay, faced a mountain insurmountable, but it became a plain by the Spirit. Insurmountable. Kaya kinote ng Bible to kay Zerubbabel. Alright? Kasi ang laki ng kanyang sitwasyon.
Impossible ang kanyang sitwasyon. Ang laki na kabundukan. Pero, sabi ho dito, di ba? It will, you, great mountain, will become a plain, a level ground by the Holy Spirit. So ang Zerubbabel, ang banal na espiritu, partner sila. Para mapagtagumpayan nila ang mga impossible situations in their lives. Kaibigan, ikaw din. Pwede ba natin gayahin si Zerubbabel? Ikaw din yung kinakausap ngayon. Meron ka bang sitwasyon na parang hirap ka na? Hindi mo kayang ma-overcome, relationship problem maybe. Well, praise God. May solution tayo. It's by the Spirit. So meaning, do not be discouraged by what seems unmovable. Trust in God's power. Eto na. Pwedeng hindi ngayon ang solusyon in Jesus' name. Pero pwedeng bukas. Or pwedeng next Sunday sa pag-attend mo. Yun na pala. Yung breakthrough ng buhay mo, sa finances mo, sa health mo, sa relationship mo. Bakit? Kasi sa lahat ng sitwasyon sa Bible, mayroon yung tinatawag na process. Sabi nga natin, process. May proseso. It could be 1 month, it could be 4 months, or 1 year, or 2 years, or 3 years. It depends upon God. Ang importante, alam mo na yung tama na ginagawa mo. Okay? Let me just say that again. You should trust the process. Do not rush the process. Did you get it? A lot of times we do not trust the process. And then, what we'll do, you rush it. Parang yun nangyari kay Abraham. Di ba? Sabi ni Lord sa kanya, magkakaanak ka kay Sarah. Di ba? Ito na naman, nagmamadali. Ayun na, nagkaroon tuloy ng Ishmael. Di ba? Kung minsan, rinarush natin eh. Pwede ba? Hayaan mo na lang si Lord. Lord, I give it to you. Alam ko, buhay pa naman ako eh. Okay? Ibig sabihin, may pag-asa pa. Ginising mo ako kanina, Lord eh. Di ba? Ibig sabihin nito, yung pangarap ko, mangyayari din. So, anong gagawin mo? You just trust it. Lord, pwede ba ngayon na? Hindi ko na kaya to, Lord. Nag-pray ba na ba kanyang prayer na yan? Or ako lang? Parang ako lang yata nagpipray ng gano'n na. Lord, parang hindi ko na kaya to. Lord, grabe. Nawawala na yung tiyan ko. Nangangayayat na ako, Lord. Hirap na ako, Lord. Hindi ko na to kaya. Pwede ba ngayon na? Hindi po ganun eh. You trust the process. Do not rush the process. Okay ba yun? Kasi po may timetable ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kay Joseph nga, nakita mo naman, di ba? Sabi ni Lord sa kanya, Oy, ikaw, you will be second in command. Lahat ng kapatid mo. Okay? 11 chiefs will bow down to you. The sun and the moon will bow down to you. Ay, nako, grabe. Ang alam ni Joseph, ngayon na yon. Ay, hindi pala. Ang dami pala niyang proseso pa. 13 years pa bago siya nangyari yon. Di ba? Amen. Kaya hayaan mo lang. Importante buhay ka pa, amen. Kumakain ka pa naman, di ba? May bahay ka pa naman, di ba? Healthy ka naman, di ba? Hayaan mo lang. Tuloy-tuloy ka lang. Sa banal na Espiritu, Holy Spirit, just trust in you, Lord. I trust in you sa sitwasyon ko, Lord. I will just do my work. I will just do my job. I will just do hard work. I will just do everything that needs to be done. And Lord, the result, give it to the Lord. The result, galing sa Kanya yon. At hindi mo alam kung kailan, kung minsan. Ang kailangan mo lang, humahawak sa Kanya, Holy Spirit. One step at a time. One step at a time. Every day, one step at a time. Makakarating ka rin sa mga gusto mong pupuntahan.
Makakarating din tayo one step at that time. Ang journey natin kay Lord ay hindi po sprint. It's not a sprint. It's a marathon. Are you getting it? Alam mo yung sprint, di ba? Yung parang ang bilis na tumakbo. Oy, nandun na agad. Paligsahan. Hindi ganon. Hindi siya elevator. Stairs. Kaya may stairs nga kayo. Para matry mo lang. Hindi, elevator lang gusto mo eh. Fourth floor agad. 2 seconds. Boom. Mag-stairs ka kaya sa 25th floor. I-try mo lang. Para alam mo na yun ang proseso talaga ng buhay natin. One step. Oh, ganun pala to, Holy Spirit. Thank you. At least pinakita mo sa akin. Pero minsan 25th floor. Stairs. Try mo lang. Para alam mo na later on, tingnan mo, third ka na. Third story ka na. Naka-fifth story ka na. Naka-25 na. Nakarating ka na. Pero stairs. Makakarating ka rin. Amen? Meron ba kayong yung mga dun sa Manila, di ba? Ang tataas, may 11th floor, 25th floor. Punta ka sa Taiwan, grabe, 18th floor. Pero minsan nagulat ako. Hindi ba kayo nagulat doon? Ako nagulat. Kasi mayroong langgam. 88th floor. Langgam. Hindi ba kayo nagulat to? Para ako nagulat eh, Lord. Ano ba to? Paano nangyari yun? May langgam. 88th floor? Ano yun? Di ba? Ano yun? Parang all throughout this journey, nakarating siya doon sa floor na yon. Ikaw, pag-isipan mo. So, ang ibig sabihin nito, as long as you live, there's a future for you. Habang buhay ka, ginising ka pa ni Lord kanina, ibig sabihin, may future siya para sa'yo. Ang Jeremiah 29:11 tells us, I know the plans I have for you. Alam mo, yun ang pinanghawakan ko palagi. Lord, alam mo naman di ba? Alam mo naman yung plano mo sa akin, di ba? Lord, ito yung pinagdadaanan ko, Lord. Pero Lord, alam mo, di ba? I know the plans. Alam mo yung word na yun? I know the plans I have for you. Ikaw ang kinakausap nun eh. Tayo ang kinakausap nun eh. Alam ko yung plano ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, yun ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Huwag kang mag-alala, alam ko yung plano ko sa'yo. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Grabe naman, Lord. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, may process. Pero kung minsan talagang ang tindi talaga yung araw eh. Yung buwan, di ba? Pero kapatid, tandaan mo, nandito ka in a right soil. Nandito po tayo sa right ministry. At sasabihin ko sa inyo, yung sinasabi ni Lord, hindi ka niya pababayaan. All we have to do is to trust the Holy Spirit's timing. May time siya. So, kung hindi pa nangyari ngayon, tuloy-tuloy kang makipag-usap sa Kanya. Bukas ulit. Bukas ulit. Mamaya ulit. Mamaya ulit. Ay, wala naman nangyayari. Kinausap ko na siya palagi. Walang talaga nangyayari. Trust the process. Alam mo, tama yung ginagawa mo not by might eh. Alam mo, tama yung ginagawa mo eh. Okay? Talking to the Holy Spirit, alam mo, tama eh. So, nagagawin mo? Well, you trust Him. And lastly, let the Spirit empower your ministry and service. Let Him do it. Let Him. Yung ministry mo, yung work mo, yung pagpunta mo sa church. Let Him, let the Holy Spirit empower you. Kaya po dito, sa Acts 2, pinakita po ng Panginoon that the Holy Spirit came, right? And they were empowered. Ministry done in the flesh drains. But ministry in the Spirit multiplies. Spiritual gifts are given by the Spirit for the work of the church. Wala na pong iba. Kaya siya nandito. May purpose kasi. Para ikaw, tayo lahat, ma-acknowledge mo siya.
para siya ay patuloy mo siyang bigyan ng pagmamahal. Kagaya ng pagmamahal mo sa partner mo, sa loved one mo. Yun ang dapat mong gawin. And you will never regret. At the end of the day, sa totoo lang, mayroon kang future na napakaganda. Kasi alam mo na tama yung ginawa mo. Base sa salita ni Lord. Huwag kang malilihis, kapatid. Huwag kang malilihis kung wala pang resulta sa buhay mo. Huwag kang malilihis. Alam mo tama. The Holy Spirit is everything. Not by might nor by power, but by my Spirit. Pagkakausap mo ang banal na Espiritu, wala pang resulta. Kausap mo siya ulit, wala pa ulit. Kausap mo ulit, wala pang sagot. Kausap mo ulit, biglang dumadami ang problema mo. Kausap mo ulit, wala naman favor. Kausap mo ulit, wala na naman. Kausap mo ulit, wala na naman. Pareho ba tayo? Parang walang nangyayari. Pero yung consistency mo in talking to the Holy Spirit, alam nyo ba, yung consistency mo in talking to the Holy Spirit looks like nothing is happening. Talking to the Holy Spirit looks like nothing is happening. Alam nyo ba? Merong until eh. Until everything changes. Yun, may mangyayari. May until. Suddenly, may mangyayaring kakaiba. Na lahat ng mga losses mo, from the time na kinakausap mo siya, losses. Pero nung dumating yung until, everything changes. Nung dumating yon, lahat yun bayad. Hallelujah. Lahat yun bayad. Lahat ng mga abnabono mo, lahat ng mga ginawa mo, lahat ng mga efforts mo doon, lahat ng mga nangyayari na hindi ka nais-nais. From the time nag-start ka, all of a sudden, yung until dumating yon, lahat yun, compensated lahat. More than pa. Siksik, liglig, at umaapaw sa Panginoon. Amen?